Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Lunes, 1 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating pong headline, Senador Jingo Estrada sumurrender sa kasong plunder, ikinulong na ngayon sa Payatas, Quezon City Jail. Dating DPWH Secretary Bonoan sumuko rin pero naka-hospital arrest. Senado, bigong makapagsimulan ng plenary session. Lahat daw po ng miyembro ng mayorya hindi dumalo. Malakihang tapyas presyo sa produktong petrolyo kasado bukas. Higit 55,000 mga pulis. Ikakalat naman ng PNP para sa Bantay Eskwela 2026. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, 13 na. 26 na unit ng Victory Liner Bus Company sinuspindi ng LTFRB dalaman sa banggaan sa Benguet. Sa TNT Global News, 5 patay, 2 sugatan sa pagsabog ng planta ng rocket propellant sa South Korea. Sa sports, Alyssa Solomon, Ninya Itang nag-withdraw sa 2026 PVL Rookie Draft. At sa TNT Showbiz, panganay ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda isinilang na. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa TCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, voluntaryong sumurrender sa PNP-CIDG si Senador Jingo Estrada kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder na walang piyansa. Nagugat ang kaso sa munay pagtanggap ni Estrada ng 573 million pesos na laga ng kickback mula sa mga proyektong flood control. Sa kanyang pagharap sa media bago sumurrender, iginit po ni Estrada na hindi siya hingi ng proteksyon sa Senado at nakanda siyang ipagtanggol ng kanyang sarili sa korte. Kaugnay po nito, inatasan na rin ng senador ang Senate Secretary na ipatigil muna ang pagpapasweldo sa kanya habang gumugulong ang proseso ng batas. Kulong ngayon si Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakadetine na rin si dating Senador Bong Revilla Jr. Una nang sumurrender sa PNP-CIDG si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at kasama rin sa may pinaresto ng Sandigan Bayan ay sina Denril Cesar Cortuna, Manny Buluzan at isang Arturo Gonzales Jr. Samantala sa pulong balitaan sa Kampo Kramin, nilinaw naman ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na inaresto nila ang senador sa loob ng Senado salungat sa pahayag ni Senador Jinggoy na voluntaryo siyang sumurrender. Dumating na sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas si Senador Jingoy Estrada kaninang alas 8:07 ng gabi. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, dito muna mananatili ang senador habang nililitis sa kasong graft and plunder na may kinalaman sa umano'y 573 milyong pisong kickback sa maanumalyang flood control projects. Bago dalhin sa New Quezon City Jail, dinala muna ang senador sa CIDG at Sandigan Bayan kung saan ginawa ang return of warrant. Una rito'y nagkaroon muna ng kaunting tensyon sa Senado kaugnay pa rin ng pag-aresto kay Senador Jingoy Estrada. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, tinangka mo nung harangin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-aresto kay Senador Jingo Estrada para sa kasong plunder. Ito bang kinumpirman ni Secretary John Vic Remulla ng DILG sa isang press conference sa Campo Crame. Kasunod po ito ng mga kumakalat na video sa social media kung saan maririnig na nagtataas daw ng boses si Cayetano habang iginigiit ang respeto sa institusyon bago pa man tuluyang sumurrender ang senador sa PNP-CIDG kasunod ng warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon po kay Remulla, sinupalpal niya ang hirit daw po ng Senate President
dahil sa wala na manong ganoong pribilehyo ang mata sa kapulungan, lalo't nakalusot at nakatakas sa kanila si Senador Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustodiya ng Senado. Yung konting miscommunication or altercation sa Senate kanina with Senate President, hindi ba natin tinitignan yun, sir, na tangkang obstruction of justice? Hindi naman. He was explaining his side that it's never happened before. But my side was that nung nakawala si Bato, you lost that privilege already of having protected custody. Paano niya tinake yun, sir, yung statement mo na yun? We're fine. Magsama kami rin sa taas. We were talking afterwards and he understood. Yan po mga kaibigan si Secretary John Vic Remulla sa pagtatanong ni RH52 Edniel Parosa. Ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na maraming beses siyang inalok na talikuran ang Independent Majority Bloc sa Senado kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso kaugnay ng flood control scandal. Sa kanyang press conference ngayong hapon bago sumuko sa PNP-CIDG, isiniwalat ng senador na may mga nag-alok sa kanya na magpalit ng alyansa ngunit tinanggihan niya ito at nanindigang mananatili sa panig ng mayorya. Ginawa ni Estrada ang pahayag kasunod pa rin ang inilabas na panibagong arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya para sa kasong plunder na walang itinakdang piyansa. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang Independent Majority Bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa Independent Majority Bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, naghain naman daw po ng omnibus motion ng kampo ni Senador Jinggoy sa Sandigan Bayan laban sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control mess. Advocate Attorney Noel Ostrea, abogado ng Estrada, bukod sa motion to quash, ay inihain nila ang omnibus motion para matiyak na magagamit daw po ang lahat ng legal na dahilan para mapawalang salang senador. Inakusahan ng Ombudsman prosecutors na nagbulsa ng hindi bababa sa 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga flood control project si Senador Jinggoy Estrada. Dinala muna sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos sumuko sa CIDG sa Camp Crame kanina. Sa isang press briefing ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakaranas ng hypertension ang dating kalihim kung saan ay 192/100 ang kanyang blood pressure. Dahil dito isinailalim si Bunoan sa hospital custody at hindi muna siya iniharap sa Sandigan Bayan. Si Bunoan ang isa lamang sa sangkot, isa sa 5 sangkot sa kasong plunder batay sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division. Secretary Bunoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will get there for an undetermined amount of time before he stabilizes, and the doctor says that he is fit to stand trial and he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Yan po ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, marin namang kinontra ng Malacanang ang bayag po ni Senador Jinggoy Estrada na kalokohan at umunay politically motivated ang kasong plunder laban sa senador. Katwiran po ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro nung isang taon pa nababanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy sa issue ng pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Ipinatawag din na niya si Estrada at ipapasa sa Independent Commission for Infrastructure at nabanggit din sa partial report ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson
Iginit din ni Castro ng Office of the Ombudsman na naghain ng kaso sa Sandigan Bayan ay isang independent constitutional body at kailanman na hindi pinakikialaman ng ehekutibo. Inagpa ng palace official, hindi na pinahirapan pa mga law enforcement, hindi katulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinakbuhan at tinakasan ang batas. Bigo na makapagsimula ang plenary session ng Senado ngayong hapon matapos itong isnabi ng buong Senate Majority Block. Dapat sana'y magsisimula ang sesyon kaninang alas 5 ng hapon, ngunit hanggang kaninang alas 7 ng gabi ay wala ni isa mang miyembro ng Majority Block ang sumipot sa session hall. Kabilang narito si Senate President Alan Peter Cayetano na siyang sana'y magbubukas ng pagdinig dahilan para walang mabuong quorum ang mataas na kapulungan. Nagbahagi naman ng larawan sa Facebook si Senator Risa Hontiveros kung saan ay makikitang tanging ang mga miyembro ng Minority Block o ang tinaguriang Solid Block 11 ang sumipot sa session hall. Matatanda ngayong araw din nangyari ang pag-aresto at voluntaryong pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa PNP CIDG dahil sa kasong plunder. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, kansilado po ang nakatakdasan ng pagbisita sa Senado ngayong araw na ito ng Pangulo at Communist Party General Secretary ng Vietnam. Ito po na pagalaman mula sa Senate Office of International Relations and Protocol. Ayon po sa naturang opisina, nagpasya daw po ang Vietnamese government na kansilahin muna ang schedule ni President To Lam sa mataas sa kapulungan sa hindi binanggit na kadahilanan. Kasama sana sa aktibidad ang planong meeting ng Vietnamese leader kay Senate President Alan Peter Cayetano. Si President Lam ay dumating sa Maynila kahapon para po sa kanyang 2 araw na state visit. Ito naman kauna ang state visit ng top party leader ng Vietnam sa ating bansa. Samantala, pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang mas malalim na relasyon sa pagbisita sa bansa ni President To Lam. Sa bilateral meeting ng dalawang pinuno, tinawag ni President To Lam ang Pilipinas bilang mahalagang katuwang ng Vietnam sa rehiyon at kapareho ng mga pananaw at interes, maging ang commitment tungo sa kapayapaan, katatagan, kaunlaran at rule of law. Maging ang aktibong ugnayan anya ng sektor ng agrikultura, regional at multilateral cooperation at defense initiatives ay ilan lamang sa mga nagpapanatili ng maigting na pagtutulungan tungo sa pag-unlad. Nilagdaan ng dalawang pangulo ang ilang kasunduan kabilang na ang may kinalaman sa sektor ng agrikultura at turismo. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, nagpadalaw mano ng mali-malitang sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong hapon bilang opisyal na tugon sa articles of impeachment laban sa kanya. Ito po'y tinanggap mismo ni Senate Secretary at Concurrent Impeachment Clerk of Court Jose Luis Montales mula kay Attorney Michael Poa. Ayon po kay Attorney Poa, bagaman handa silang idepensa ang pangalawang Pangulo sa paglilitis, sumasa naman silang may babasura kaagad ang mga reklamo laban sa kanya. Sa nakalakip na executive summary, ginit po ng kampo ni VP Sara na wala umunong basihan sa saligang batas, may depekto sa proseso at kulang daw po sa substansya mga inihain na reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Binigyan din ng depensa na lumampas sa mandato nito ang House Committee on Justice nang magsagawa ito ng tila isang mini trial. Meron namang 5 araw ang prosekusyon na binubuo ng mga miyembro ng Kamara para maghain daw po ng kanilang tugon o reply matapos matanggap ang sagot ng pangalawang Pangulo. Hindi papayagan at tututol ang House Prosecution Team sakaling may motion sa mga senator judge na i-dismiss
para tuluyang maibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, i-oppose ang anumang tangka o i-dismiss at iginit na malinaw ang rule on impeachment ng Senado na walang dismissal kundi conviction or acquittal lamang. Saad pa ni Luistro, malaki ang paniniwala ng House panel na susunod ang Senado sa kanilang tungkulin na nagampanan ang maayos at umpisahan ang paglilitis sa ikalawang Pangulo. Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. So to your question, kung may motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that. Si Lead Prosecutor Jervil Luistro. Samantala, umaasa sila na magsusumite ng reply si Vice President Sara sa Articles of Impeachment hanggang alas 5 ngayong hapon na yan naman po'y natupad at mali-maletang sagot sa impeachment ang dinala sa Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, binati ho ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ng maligayang karawan si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing kasabay ng pagbati, pinakita ni Castro ang edited na larawan ni VP Sara na hawak daw po ang fan sign greeting para kay Ramil Madriaga, ang kanya manong dating aide na ngayon ay witness sa kanyang impeachment case. Mula sa PCO po, natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, kumambyo naman si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa planong pagpapasubpina sa may bahay ni Senador Bato de la Rosa na si Nancy. Ayon kay Matibag, ikinukonsulta pa nila ang bagay na ito sa Department of Justice. Pero idiniin niyang hindi nila itinuturing na suspect ang may bahay ni Bato kundi para lamang makapagbigay linaw sa usapin. Kasabay nito'y sinabi niyang nirerespeto niya ang posisyon ni Senador Ping Lacson matapos nitong sabihin na trabahong tamad ang ipasubpina si Mrs. De La Rosa para matuntun si Bato. Nilinaw din ni Matibag na hindi naman talaga intensyon ng NBI na tanungin si Nancy kung nasaan ang ICC wanted senator. Paraan niya ito sa pahayag ng may bahay sa pamamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinamantala ni Bato ang barilan sa Senado para makatakas. We are not considering the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, ang subpoena, hindi kasi sinisubpoena dahil automatic akusado ka. Kaya kasi sinisubpoena, you can give reason to shed light on a matter. So matatanong ka na gano'n. So yun po yung subpoena. Pag nakareceive tayo ng subpoena sa NBA, huwag ko kayong matakot na isipin nyo kagad akusado kayo. You're being subpoena probably as a witness or who can give something to shed light on a matter that the NBI will ask. Si NBI Director Melvin Matibag. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakatagda na may patawag ng NBI ang 4 na individual sa gitna ng investigasyon sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang po dito, sinasuspend na Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto.
Kasama rin sa pinasubpena ng NBI ang tiyuhin ni Senador Robin Hood Padilla na si Virgilio Carino at Deputy Chief of Staff ng Senador na si Jean Robles. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, kailangan daw po nilang magpakita sa NBI sa loob ng linggong ito. Magugunitang ni-raid na matauhan ng CIDG at NBI ang bahay ni Carino sa Angeles City, Pampanga noong nakalipas na linggo. Subalit bigo silang makita kung doon nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Nanindigan naman ang PNP Forensic Group na nakabatay sa science ang nakalap nilang ebidensya kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Ginawa ni Director Police Colonel Pierre Paul Carpio kasunod po ng pag-question ni Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y maling impormasyon na naibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang tinawag na peke ni Pangulong Marcos sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Samantala na isumiti na sa PNP CIDG ang resulta ng eksaminasyon ng Forensic Group at nai-refer na sa Department of Justice. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. And tomorrow ay may malakihang tapyas presyo sa petrolyo. Wow! Big time oil price rollback. Ano ho? Kaya pala relax ka ngayon, ha? Yes, talagang hindi tayo na-stress, ha? Wala tayong pila-pila sa mga sasakyan, ha? Sa kabila ng mga bali-balita ngayon tungkol sa politika at mga kung ano mga kaso, mga warrant of arrest. Pero meron namang magandang balita, si Energy Secretary Sharon Garin. Abay, dapat pinupuri rin natin si Secretary Garin kapag maganda yung kanyang ibinibigay na balita sa atin. Ano po? Atari naway magtuloy-tuloy. Yan. Ang diesel po ay tatapyasan daw po ng 9 pesos and 26 centavos sa bawat litro. Ang gasolina ay tatapyasan ng 4 pesos and 76 centavos sa bawat litro. At ang kerosene ay tatapyasan daw po ng 10 piso and 86 centavos. Wow. Sana ang sumunod na dyan, nababalita ni Secretary Garin ay bababa din ng LPG. Yan, Presyo ng LPG. Kasi meron ng ano ba yun? 21,000 metric tons na LPG na mula sa US na dumating at dinala dyan sa may Calaca, Batangas. Saka sana, susunod na rin dyan, kahit paano, sana naman nanalangin tayo na mabawasan din ng singil sa kuryente. Ayun. Kasi naman, lagi na lang tayong pinahirapan ng mga nagpo-provide sa atin ng kuryente. Ano ha? Pataysin din na nga, ang taas pa. Yun. Naku, ano ba naman yan? Pilipinas ang oras, alas 9:31 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fab Con. Galalala
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Ito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bayan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa mga entertainment and masaw. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona. Ang nyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Meron na tayo report mula po sa Commission on Elections sa COMELEC. Abay, pinasumpena daw po ng COMELEC ang mga campaign contributor ni na Senador Escudero at Marcoleta. Ating alamin sa report ni RH9, Tina Nolasco. Miss Tina. Pinasabi na ng Commission on Election o COMELEC ang mga campaign contributors ni na Senador Francis Chis Escudero at Senator Rodante Marcoleta upang sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanila kaugnay noong May 2025 elections. Kabilang sa mga pinadalhan ng sabina, sina Lawrence Lubiano, contributor ni Senator Escudero, dating Congressman Mike Defensor, ang contributor naman ni Senator Marcoleta. Bukod pa rito sina Joseph Vargas Espiritu at Aristotel Balugyot Viray na kapwa contributor ni Senador Marcoleta. Paglilinaw naman ni Garcia, magkaiba ang kasalukuyang investigasyon sa naunang motu proprio fact-finding inquiry ng komisyon kung saan idineklara noon na walang matibay na ebidensya laban sa mga mambabatas. Nilinaw din ng COMELEC Chair na hindi otomatikong magre-resulta sa diskwalifikasyon ng isang opisyal ang hindi paglalabas ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE, kundi ituturing muna itong isang election offense depende sa magiging resulta ng investigasyon. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muntik ng sumemplang sa panibagong record low ang piso kontra dolyar sa pag-uumpisa ng trading ngayong unang araw ng Hunyo. Ito po'y matapos na magsara ang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada dolyar mula sa 61 pesos and 59 centavos noong Biyernes, May 29. Naranasan ng piso ang pinakamahinang halaga na 61 pesos and 75 centavos sa kalagitnaan ng trading bago nagsara sa 61 pesos and 74 centavos. Ang pagsadsad ng piso ngayon Lunes ay halos kaparehas ng naitalang record low na 61 pesos and 75 centavos noong May 18. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kasado na po ang malakiang tapyas presyo sa petrolyo bukas araw ho ng Martes. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, tatapyasan daw po ng 9 pesos and 26 centavos ang bawat litro ng diesel. Babawasan naman ng 4 pesos, 76 centavos ang bawat litro ng gasolina. Samantalang tatapyasan din daw po ng 10 pesos and 86 centavos ang bawat litro naman ng kerosene. Niniwalaan ho na ang rollback ay may kinalaman sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pag-usad naman ng usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng Amerika at ng Iran. Samantala, umarangkada na ngayong araw ang 2026 Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Bukod sa mga guro, magulang at iba pang volunteer, nag-deploy din ang Department of Labor and Employment ng 240,000 mga tupad worker bilang suporta sa programa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bahagi ito ng kanilang hakbang hindi lamang para palakasin ang brigada kundi para mapasigla rin ang lokal na ekonomiya. Sa panig naman ng
Teachers Dignity Coalition. Sinabi po ng kanilang national chairman na si Benjo Basas, malaki ang may tutulong sa brigada ng tupad workers. Anya, bagamat posibleng makaapekto ito sa volunteerismo ng iba pang stakeholder, makatutulong pa rin ang kanilang puwersa para mapabilis ang pagsasaayos at paghahanda sa mga paaralan. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Teachers Dignity Coalition National Chairman Benjo Basas. Pero dito po sa schools natin, sigurado tayo no, na makakatulong po sila. Okay. Diba? Dahil marami pong mga trabaho, maglilinis ng mga classroom, no? Ipintura ng mga upuan, ng walls, no? So mga ganyan po. No? So sana na ma-maximize din natin. No? At tama po kayo dyan, no? Yung spirit ng volunteerism, no? Ay dapat uphold natin ito, no? Na hindi po, no? Na hindi po magiging parang tumutupad sila sa kanilang parang obligasyon lamang. No? Kundi dapat ito ay ipapakita natin. Ito ay pagtulong natin sa komunidad. Yan po ang bahagi ng pahayag muli ni Sir Benjo Basas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, higit daw po sa 55,000 pulis at force multipliers ang itatalaga para po sa pagbubukas po ng klase sa June 8. Ayon po kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., pasado na ang deployment plans ng pulisya para sa 2026 Bantay Eskwela. Pangunahing layunin po ng akbang na masiguro po ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga teacher at mga commuter sa muling pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes. Wala namang nakikitang bantang PNP sa nalalapit na opening ng klase. Bagaman inatasan po ang mga regional director na maigpit na ipatupad ang kanilang security at deployment plans. Samantala, standby kay RH27 Noche Kaka sa dumako tayo dyan sa Quezon City Jail. Kaugnay pa rin po ng pagkaaresto o pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada na dinala ho dyan sa may Payatas, Quezon City Jail. RH27 Noche, go ahead. Kisas at Lakay Ray, wala pang opisyal no, ng BCMP. Bureau of Jail Management and Penology na magsalita kaugnay nga dito sa pagdating ni Senator Jinggoy Estrada matapos ma-commit ng Sandigan Bayan na kanina. Pasado alas 8 nang dumating dito sa Quezon City Jail at wala pang malinaw kung ano yung sino-sino yung mga sakay kanina sa loob ng van, pero may nakita tayong isang PNP coaster ng CIDG at maging ang dalawang van ng Sandigan Bayan at yung dalawang SUV, maging yung dalawang PNP o HPG escort. Sa ngayon, bantay sarado, mahigpit ang seguridad dito sa labas ng Quezon City Jail. Bantay sarado, maging yung mga tauhan ng NBI ay hindi pinayagang makapasok dito sa loob dahil sa walang clearance mula sa mataas na opisyal ng BGMP. So sa ngayon ay tumigil na rin yung ulan, tumila na ngayon lang, habang apektado pa rin sa daloy na traffic yung bahagi nitong Payatas Road o dito sa Maylitix Road. Pauday pa rin dito sa mga sasakyan na nakapila, bawat kabilang linya may mga nakapilang sasakyan, may mga nakaparadang sasakyan dahil nga dito sa mga kaanak. Hindi natin matukoy kung mga kaanak ni Senator Estrada, yung mga nandito o yung mga bodyguards ni Estrada na nakaantabay dito sa labas ng Quezon City Jail. Sa ngayon ay yung mga naka-duty na taga-BGMP ay tinitingnan, tinicheck yung mga pumapasok. Pero kung wala kang opisyal na pakay dito sa loob ay hindi pinapayagan katulad ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Noche, meron ba silang nabanggit saan idediretso dyan sa loob ng City Jail si Senador Jinggoy Estrada? Kasi I believe meron pang mga ano yan di ba? May isolation period pa muna yan. Hinihintay natin Kisses at Lakay Ray yung detalye nung
mula sa mga tauhan o kaya mula sa mga opisyal ng BGMP, pero walang nagsalita. Walang gusto magsalita dito pa. sa kanyang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada. So, hindi pa malinaw kung ano yung mga protocol. Pero batay doon sa ating experience ay isa ilalim muna sa mga protocol katulad ng medical examination, booking procedures. Yun yung mga na-experience natin doon sa batay sa ating pag-cover na nadadala dito sa loob ng Quezon City Jail. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na nagsalita mula sa mga tauhan o sa mga opisyal ng BGMP. Okay, maraming salamat, Noche. Okay, so yun, mula dito na ngayon ay umaambon na naman sa Barangay Payatas, particular na dito sa Quezon City Jail. RH27, Nuchika DCR8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH27, Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating pa rin po mga balita, umiinda daw po ang mga itindera ng school supply sa kabila ng bagsak na presyohan at nalalapit na pasukan. Matumal ang kanilang bentahan. Ano ba yan? Sa pag-ikot po ng DZRH News dyan po sa may Baclaran area, sinabi po ng ilang tindera na sobrang tumal ng kanilang benta kumpara sa mga nakalipas sa taon dahil umano sa online Shopping. shopping. Okay. Oo. Natural iba ayaw na mapagod. Lalo na kapag kaganyang umuulan. Pwede nang ihatid sa bahay, di ba? Bahay na lang. Naku po. Pilit man nilang tinatapa. Ano to? Ang murang bentahan sa online dahil kung tinatapatan. Ang murang bentahan sa online dahil kung pati dati pumapalo daw po sa 20,000 pesos ang kita nila sa isang araw. Ngayon, ang laki naman ng kanilang inilugi, 5,000 to 6,000 pesos na lamang. Ay, sus apo. Ang kwaderno. Notebook. Ayan, alam mo kwaderno. Yeah. Ewan ko, alam ng mga taga iba dyan. Bumaba daw po ang presyo sa 15 pesos hanggang 20 pesos sa bawat piraso mula sa 25. 180 pesos naman ang isang balot na may 10 piraso mula sa dating 200. Ito ba yung kwaderno na Golden Gate? Ano Golden Gate? Di ba may design na Golden Gate yung dating kwaderno natin? Yung kulay brown? Kulay brown? Ewan ko. Yung... Oo. Hindi na may spring sa gilid. Alam ko may spring pero marami na kasing tatak. May King Jim. May... naabutan ko Golden Gate. Akala ko inabutan mo yung may mga picture ng mga artista. Naabutan ko rin yun. Yung panahon ni Ninyo Mulak, Aga Mulak. Yan nakalagay. Ang lapis at ballpen, 10 piso hanggang 15 pesos sa bawat piraso. 120 pesos naman ang 24 na piraso ng Crayola, habang 45 pesos naman ng waluhan. Ang pamburaho, yung eraser, 15 piso, 15 pesos bawat isa. 55 pesos naman ang pentel pen. 25 pesos naman ang glue o pandikit na buy one take one. Habang 80 pesos naman hanggang 150 pesos ang lalagyan po ng mga lapis o pencil case. Ang school uniform po, 120 pesos hanggang 250 pesos, depende sa laki. Ang sando ay 50 hanggang 100 piso, habang ang shorts at pants na pamasok 120 pesos hanggang 180 pesos. Ayon po sa mga tindera po dyan sa Baclaran, maski ang school uniform hindi na raw patok ngayon dahil po sa karamihan sa mga lokal na pamahalaan, mayroon ng palibre na school uniform sa kanilang mga mag-aaral. Iba talaga yung online kasi pagka mamimili ka, kunyari magulang ka, mamamasahe ka pa. 'Di ba? Papunta. Yan, tapos pabalik, matatraffic ka pa. Kung hindi maaraw, maputik pa. Maulan. Oo. Ay, sus, tapos yung pabalik, mamamasahe ka ulit. Kumpara doon sa i-deliver na lang sa iyo, isang pamasahehan na lang. Oo, magkano lang naman yung delivery charge, magkano? Mga 50. 59. Ganun din. So, less pagod talaga. Lang, apo.
Samantala, sa iba pa nating mga balita, nakuha ng mga rescuer ang ika-13 biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kinumpirma po ng Bureau of Fire Protection Region 3 ang bilang ng mga namatay habang nasa 7 pa rin ang nawawala at 27 naman ang nailigtas mula sa insidente. Gumuho ang under construction na 9-story building noong May 24 na ayon po sa DOLE ay posibleng may paglabag sa labor code gaya ng safety and health standards sa isang construction site. Una nang itinigil ng DOLE Region 3 ang konstruksyon ng gusali, ngunit muli umano itong pinayagan na mag-operate ng maipasa na ang mga kaukulang dokumento. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue and retrieval operation sa nasabing lugar. Ipinangako naman ng abogado ng mga may-ari o ng may-ari ng gusali na handa sila at ang contractor na tumulong sa mga biktima maging sa pamilya ng mga nasawing biktima. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakalabas na po ng Pilipinas ang bagyong Domeng. Ayon po sa DOST Pagasa, umexit po si Domeng sa Philippine Area of Responsibility o PAR alas 11:30 ho ng tanghali. Bago lumabas ng PAR, humina pong bagyo habang kumikilos patungo sa direksyong Pahilaga malapit sa Okinawa, Japan. Ang sentro ng mata ni Domeng ay tinatayang na sa 710 kilometro, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nitong pinakamalakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na abot naman sa 150 kilometers bawat oras. Si Domeng po ang ika-4 na bagyo na pumasok sa Pilipinas ngayong taong ito. Sinuspende ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner kasunod ng nangyaring banggaan ng 2 unit nito sa Tuba Benguet noong Sabado. Ayon sa LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, hawak na ng ahensya ang police report sa nangyaring aksidente pero mayroon pa ring pagkakataon ang transport company na magpaliwanag sa ilalim ng inilabas na show cause order. Batay sa investigasyon ng pulisya patungo sa La Union ng isang bus na nakabuntot sa isang SUV nang magkaroon ng problema sa makina sa paakyat na bahagi ng kalsada. Dahil dito'y bumangga ito sa isa pang bus at sa SUV bago tumama sa concrete barrier at kalaunan ay tumaob kung saan ay baka naman kalaunan ay tumihaya. Kasi nakatob na sakyan tumihaya. Tumihaya kung saan tumagilid. Tumagilid. Hindi tumaob. Nakataob na yan eh. Dahil dito'y bumangga po ito sa isa pang bus at tiniyak naman po ng LTFRB na patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga biktima at nakikipag-ugnayan na ang bus company maging ang insurance provider upang mapabilis ang proseso ng insurance claim ng mga nasugatang pasahero. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, 5 patay, 2 sugatan sa pagsabog po sa planta ng rocket propellant sa South Korea. Ibalita mo nga yan, Wina Per Hesoro, Miss Wina. Nasawi ang 5 katao habang 2 naman ang sagatan na matapos ang nangyaring pagsabog at sunog sa planta ng rocket propellant ng kumpanyang Hanwha Aerospace sa South Korea ngayong Lunes. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente sa production line ng rocket propellant kung saan kabilang sa mga nasawi ang 2 contractual workers na nasa edad 20s. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog na nagdulot ng sunog. Samantala, humingi naman na paumanhin si Hanwha Aerospace CEO Sanjay Il sa mga biktima at kanilang pamilya at nangako makikipagtulungan sa investigasyon. Nanawagan din si South Korean President Lee Jae-myung na gamitin ang lahat ng available na resources para tugunan ang naturang insidente at mapabilis ang investigasyon. Para sa TNT Global News, ito si Wina Per Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNT Sports and Games. Sa atin naman TNT Sports, Alyssa Solomon, Ninya Itang, nag-withdraw po sa 2026 PVL Rookie Draft. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas.
Nag-withdraw sa nalalapit na 2026 PVL Rookie Draft ang dalawang frontrunner na sina Alyssa Solomon at Nina Itang. Si Solomon na itinuturing na consensus number 1 prospect ng draft ay nagpa siyang mag-focus muna sa kanyang role sa Alas Pilipinas at sa mga oportunidad na naghihintay sa kanya sa international volleyball scene. Samantala, inanunsyo rin ni Itang ang kanyang pag-atras sa draft para naman sa kanyang paglalaro sa national team. Ayon sa 4-time best middle blocker ng UAAP, panahon na upang maibalik niya sa bansa ang suportang kanyang natanggap bilang isang scholar ng bayan. Bago ang kanilang pag-withdraw, kapwa kabilang sina Solomon at Itang sa mga pangunahing kandidato para maging first pick sa rookie draft. Dahil dito, magkakaroon ng pagbabago sa diskarte ng mga koponan sa PVL para sa pagpili nila ng rookies, lalo na ang Galleries Tower na mauunang pumili ng player. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating showbiz, panganay ho ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda, isinilang na. Go ahead sa iyo report, Don Carlos. Our newest housemate. Yan ang sinabi ng aktor na si Robbie Domingo nang inanunsyo na nanganak na ang kanyang asawa ni si Mikey Pineda sa kanilang unang anak. Sa isang video na post ni Robbie, ipinagmalaki niya ang kanyang panganay at sinabi pang welcome to the outside world, linyahan ni Robbie bilang isang television host. Agad namang inulan ang pagbati si Robbie mula sa kanyang malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Nitong January nang inanunsyo ni Robbie na buntis na si Mikey na ikinasal naman noong taon 2023 sa isang private church. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Congrats kina Robbie at congrats. Mikey. Yan. Mikey Pineda. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong thank God it's Monday. Unang araw po sa buwan ng Hunyo. Salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Yan po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.